Sa paanan ng isang malawak at tahimik na kabundukan, naninirahan ng isang binatang nagngangalang Amador. Siya ay 22 taong gulang, payat ang pangangatawan, ngunit may matang nagliliyab sa pag-asa sa kabila ng hirap ng buhay. Lumaki siyang kapiling ang kanyang inang si Aling Rosa, isang babaeng mahinahon at mapagtiis na ang tanging hangarin ay makita ang anak na umaahon sa kanilang kalagayan. Maagang namatay ang ama ni Amador dahil sa isang karamdaman na hindi naagapan. Mula noon, si Amador ang naging haligi ng kanilang munting tahanan, isang kubong yari sa kawayan at pawid na nakatayo malapit sa palayan. Sa umaga siya ay nagbubungkal ng lupa. Sa hapon ang nag-aalaga ng 2 payat na kambing. At sa gabi, tahimik siyang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, nakatingala sa kalangitan na tila may hinihintay. Hindi siya tulad ng ibang binata na nangangarap lamang ng kayamanan. Ang nais niya ay simpleng kasaganaan, isang bubong na hindi tumutulo kapag umuulan, sapat na ani upang hindi mangutang at ngiti sa labi ng kanyang ina. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang mangyayari. Kabilugan ng buwan. Ang hangin ay malamig at tila may dalang bulong mula sa kagubatan. Maagang natulog si Aling Rosa dahil sa pagod. Naiwan si Amador sa labas, nakasandal sa puno ng mangga sa kanilang bakuran. Habang pinagmamasdan niya ang buwan, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa himpapawid. Isang awit. Hindi ito karaniwang huni ng ibon. May himig itong malumanay, ngunit makapangyarihan. Tila bawat nota'y may dalang liwanag. Ang bawat salita ng awit ay hindi niya maunawaan, ngunit malinaw sa kanyang puso ang mensahe, pag-asa. Napabalikwas si Amador. May tao ba roon? Mahina niyang tawag. Ngunit walang sumagot. Tanging ang pag-aspas ng mga dahon at ang awit na lalo pang luminaw. Ang tinig ay tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan sa may paanan ng bundok. Isang lugar na iniiwasan ng mga taga roon sapagkat ayon sa matatanda, may mga hiwagang nagtatago roon, mga nilalang na hindi dapat gambalain. Ngunit hindi takot ang namayani kay Amador. Bagkus, isang kakaibang lakas ang tumulak sa kanya upang tumayo at sundan ang pinagmulan ng tinig. Sa bawat hakbang niya palayo sa kanilang bahay, mas luminaw ang awit. Ang damuhan ay tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay nagiging mas mabango na para bang may namumulaklak na mga bulaklak sa gitna ng dilim. Pagdating niya sa gilid ng kagubatan, tumigil siya. Sa itaas ng isang matandang punong balete, may nakita siyang liwanag. Isang ibon. Hindi ito karaniwang ibon. Ang mga balahibo nito ay kumikislap sa iba't ibang kulay, bughaw, ginto, luntian at pula. Ang buntot nito ay mahaba at tila hinahaplos ang hangin sa bawat galaw. At habang ito ay umaawit, ang paligid ay nagliliwanag. Nanlaki ang mga mata ni Amador. Ikaw ba ang pinagmumulan ng tinig? Bulong niya. Tumigil sa pag-awit ang ibon at marahang tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, tila nagtagpo ang kanilang mga mata, tao at mahiwagang nilalang. Muli itong umawit. Ngunit ngayon, ang awit ay mas malinaw. Sa bawat himig, naramdaman ni Amador ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang pagod na matagal na niyang pasan ay tila nabawasan. Ang pangamba sa kinabukasan ay unti-unting naglaho. Isang gintong balahibo ang nahulog mula sa pakpak ng ibon. Dahan-dahang lumapag iyon sa harap ni Amador. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinulot ang balahibo. Sa sandaling mahawakan niya ito, isang maliwanag na sinag ang kumalat sa paligid. Ang mga punong kanina'y madilim ay tila nabuhay. Ang mga tuyong dahon ay nagkaroon ng sariwang kulay. At sa loob ng kanyang isipan, may tinig na bumulong. Ang puso mong dalisay ang tumawag sa akin. Napaatras si Amador, ngunit hindi niya binitiwan ang balahibo. Sino ka? Mahina niyang tanong. Ang ibon ay lumipad pababa at tumapo sa isang sanga na malapit sa kanya. Sa liwanag ng buwan, mas nakita niya ang kagandahan nito. Ang mga matang tila may taglay na sinaunang karunungan.
Ako ang tagapagdala ng biyaya sa mga pusong may kabutihan, sagot ng tinig. Bagaman hindi gumalaw ang tuka ng ibon. Ang boses ay tila nagmumula sa hangin mismo. Napayuko si Amador. Kung totoo ang iyong sinasabi, wala akong ibang hiling kundi ang gumaan ng buhay ng aking ina. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos, muling umawit ang ibon. Mas maikli, ngunit mas matindi. Ang lupa sa kanyang paanan ay bahagyang umuga. Ang mga bituin sa langit ay tila kumislap ng sabay-sabay. Ang biyaya ay hindi ibinibigay ng walang kapalit, wika ng mahiwagang tinig. Subalit sa iyo, magsisimula ang pagbabago. Sa isang iglap, naglaho ang ibon. Ang liwanag ay nagdilim, ang kagubatan ay muling naging tahimik. Naiwang mag-isa si Amador, hawak ang gintong balahibo. Akala niya ay panaginip lamang ang lahat. Ngunit nang siya ay bumalik sa kanilang bakuran, napahinto siya. Ang kanilang tuyong palayan, na kanina'y halos mamatay na sa kakulangan ng tubig, ay ngayoy tila nabasa ng hamog. Ang mga tanim na palay ay nakatindig ng tuwid, sariwa at luntian. Ang dalawang payat na kambing ay tila lumusog sa loob lamang ng ilang oras. At mula sa loob ng bahay, narinig niya ang masiglang tinig ng kanyang ina. Amador, halika rito. Pumasok siya agad. Si Aling Rosa ay nakatayo. Hawak ang isang lumang baul na matagal nang hindi nabubuksan. Hindi ko alam kung paano nangyari, wika nito. Ngunit ang baul na ito, na dati walang laman, ay may laman na ngayong mga butil ng bigas. Sariwa at marami. Napatingin si Amador sa kanyang kamay. Ang gintong balahibo ay kumikislap pa rin. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang tinig na kanyang narinig ay hindi katang-isip. Ang ibong nakita niya ay hindi pangkaraniwan. At ang biyayang dumating sa kanilang buhay ay simula pa lamang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may kaakibat itong pagsubok. Dahil ang biyaya, kapag hindi iningatan, ay maaaring maging kapahamakan. At sa malayo, sa kailaliman ng kabundukan, muling umalingaw-ngaw ang isang mahinang awit, tila paalala na ang kapalaran ni Amador ay nakaugnay na sa mahiwagang nilalang na kanyang nakilala sa ilalim ng buwan. Hindi agad ibinahagi ni Amador sa kanyang ina ang tungkol sa mahiwagang ibon at sa gintong balahibo. Sa halip, itinago niya iyon sa loob ng isang maliit na kahong kahoy na dating pag-aari ng kanyang ama. Sa tuwing binubuksan niya ang kahon, isang mahinang liwanag ang sumisilay, sapat upang paalalahanan siya na ang lahat ng nangyari ay totoo. Sa mga sumunod na araw, ang pagbabagong nagsimula sa kanilang tahanan ay lalong naging kapansin-pansin. Ang palayang dati tuyot at halos mamatay na ay namunga ng sagana. Ang mga butil ay mas mabibigat at mas makinang kaysa karaniwan. Maging ang mga tanim nilang gulay sa likod ng kubo ay nagsipamunga ng higit sa inaasahan. Ang dating lupang bitak-bitak ay naging mataba at masagana. Natuwa si Aling Rosa, ngunit hindi maiwasang magtaka. Parang may himalang dumaan sa ating bukid. Wika niya isang umaga habang pinagmamasdan ang ani. Hindi ko matandaan kung kailan tayo huling nagkaroon ng ganitong kasaganahan. Ngumiti si Amador, ngunit hindi nagsalita. Sa loob-loob niya, daman niyang ang himalang iyon ay hindi basta biyaya lamang. Isa itong simula. Hindi nagtagal, napansin din ng mga karatig bukid ang pagbabago. Ang mga magsasakang matagal nang nahihirapan sa tagtuyot ay nagtataka kung bakit tanging ang lupain ni Amador ang tila pabor sa panahon. Isang hapon, dumalaw ang kanilang kapitbahay na si Mang Dario, isang lalaking kilala sa pagiging mausisa. Amador, panimula nito habang nakatayo sa gilid ng palayan. Ano ba ang pataba mong ginagamit? Parang kakaiba ang ani mo. Walang pag-aalinlangang sumagot si Amador. Wala naman po akong ginawang bago. Pareho lang po ang paraan. Hindi kumbinsido si Mang Dario. Pinagmasdan niya ang paligid na tila may hinahanap. May mga bagay sa mundo na hindi basta ipinapakita. Pahabol nitong sabi bago umalis. Ang mga salitang iyon
ay umukit sa isipan ni Amador. Sa unang pagkakataon mula nang marinig niya ang tinig ng mahiwagang ibon, nakaramdam siya ng bahagyang pangamba. Kinagabihan muling sumikat ang buwan. Hindi man kabilugan ngunit maliwanag pa rin. Hindi makatulog si Amador. Lumabas siya at umupo sa ilalim ng puno ng mangga. Hinawakan niya ang kahong-kahoy at marahang binuksan iyon. Ang gintong balahibo ay kumikislap pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, tila mas mahina ang liwanag. Biglang umihip ang malamig na hangin. At muli niyang narinig ang awit. Mas malayo kaysa nung una, ngunit malinaw pa rin. Tumayo siya at tinungo ang gilid ng bakuran. Sa di kalayuan, sa tuktok ng punong balete, nakita niyang muli ang ibon. Ang makulay nitong mga balahibo ay sumasayaw sa liwanag ng buwan. Bakit tila humihina ang iyong liwanag? Tanong ni Amador sa mahinang tinig. Isang saglit na katahimikan ang namayani bago sumagot ang mahiwagang tinig. Ang biyaya ay lumalakas sa kabutihan at humihina sa pagdududa. Napayuko si Amador. May mga taong nagtatanong, may mga matang nagmamasid. Hindi ko alam kung paano iingatan ang lihim na ito. Muling umawit ang ibon at sa bawat notay tila may pahiwatig. Ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ani at ginto. Ang tunay na pagsubok ay darating kapag ang puso ng tao ay matutukso. Sa sandaling iyon, tila may aninong gumalaw sa likod ng mga puno. Napalingon si Amador. May isang figurang nakatayo sa dilim. Hindi niya makita ang mukha, ngunit malinaw ang tindig. At bago pa siya makapagsalita, naglaho ito sa likod ng mga punong kahoy. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib. May sumusunod ba sa akin? Bulong niya. Ang ibon ay tumingin sa direksyon ng anino, pagkatapos ay muling tumingin kay Amador. Hindi lahat ng nakaririnig ng aking tinig ay may dalisay na layunin. Pagkasabi nito, lumipad ang ibon at naglaho sa kalangitan. Naiwan si Amador na nag-iisip. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang biyayang tinanggap niya ay hindi lamang para sa kanya at sa kanyang ina. Ito'y tila isang apoy na maaaring magbigay liwanag, ngunit maaari ring magsunog. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aani, napansin niyang may mga yabag sa gilid ng kanilang bukid, mga bakas ng paa na hindi kanya at hindi rin sa kanyang ina. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa may bahagi ng bakuran na malapit sa kagubatan. Doon, may nakita siyang kakaibang marka sa lupa, isang hugis na tila pakpak. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi lamang siya ang nakaalam sa presensya ng mahiwagang ibon. May iba pang nakasaksi. At marahil, hindi ito naghahangad ng kabutihan. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang tahimik si Aling Rosa, tila may iniisip. Anak, wika nito. May isang lalaking nagpunta rito kanina. Hindi ko kilala. Nagtatanong siya tungkol sa ating ani. Napahigpit ang hawak ni Amador sa kahong nasa kanyang bulsa. Ano po ang sinabi ninyo? Sinabi kong pinaghirapan mo iyon. Ngunit kakaiba ang kanyang mga mata. Para bang may hinahanap siya na higit pa sa palay. Naupo si Amador at napatingin sa bintana. Sa di kalayuan, tila may gumalaw na anino sa gilid ng mga puno. Sa kanyang puso, naramdaman niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Ang tinig ng ibong Adarna ay nagbigay sa kanya ng swerte. Ngunit sa bawat biyaya, may mga matang nagmamasid. At sa bawat liwanag, may aninong sumasabay. Mula nang matagpuan ni Amador ang mga bakas ng paa sa gilid ng kanilang bukid, hindi na siya mapalagay. Ang bawat pagaspas ng dahon ay tila may kahulugan at ang bawat anino sa dapit hapon ay wari may nagkukubling layunin. Sa umagang iyon, habang inaayos niya ang mga sako ng palay sa ilalim ng silong ng kanilang kubo, napansin niyang may nakatayo sa may tarangkahan. Isang lalaki. Matangkad, maayos ang bihis at may matang tila sanay magmasid ng higit sa nakikita ng iba. Hindi ito taga roon. Batid iyon ni Amador sa paraan ng pagtayo nito at sa kumpiyansa ng tindig. Magandang umaga, bati ng lalaki magalang.
ngunit may bahid ng pagsusuri ang tono. "Magandang umaga rin po," tugon ni Amador. Lumapit ang lalaki at pinagmasdan ang mga sako ng palay. Hinawakan niya ang isang butil, pinisil, at sakang ngumiti. "Kahanga-hanga ang animo para sa panahong ito," sabi niya. "Hindi lahat ay nabiyayaan ng ganitong kasaganaan." Hindi sumagot si Amador. Sa halip, hinintay niyang magsalita muli ang panauhin. "Ako si Rufino," pakilala ng lalaki. "Isang mangangalakal na naglalakbay sa iba't ibang lugar. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong bukid." Sa banggit na yon, bahagyang nanikip ang dibdib ni Amador. Nabalitaan. "Kung nais mong ibenta ang iyong ani pagpapatuloy ni Rufino, maaari kitang tulungan. Mas mataas ang presyo sa mga bayan sa kabilang lambak." Napatingin si Amador sa kanyang ina na nasa may pintuan, tahimik na nakamasid. Hindi sila sanay sa mga ganitong alok. "Pinag-iisipan ko pa po," maingat na sagot niya. Ngumiti si Rufino, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sumabay sa ngiti. Walang masama sa pag-unlad, ngunit kung minsan, ang mabilis na pag-angat ay may pinanggagalingan. Bahagyang natahimik ang paligid. "Anong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Amador. Lumapit pa si Rufino at marahang nagsalita, halos pabulong. "May mga kwento tungkol sa isang ibon na umaawit sa gabi. Isang ibong ang huni ay may dalang biyaya. Ngunit hindi lamang kabutihan ang hatid nito. May mga naghahanap din sa kanya." Nanlamig ang batok ni Amador. "Hindi ko alam ang sinasabi ninyo," sagot niya. Pilit pinananatiling kalmado ang tinig. Pinagmasdan siya ni Rufino ng ilang sandali. Tila sinusukat ang kanyang katahimikan. Pagkatapos ay tumayo ng tuwid at naglakad patungo sa tarangkahan. "Kung magbago ang isip mo, babalik ako," sabi nito. "Ang mga biyaya ay hindi dapat sayangin." Pagkaalis ng lalaki na natiling tahimik si Amador. Ang hangin ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Lumapit si Aling Rosa. "Anak," wika niya, "hindi ako mapalagay sa lalaking iyon." "Ganoon din po ako," tugon ni Amador. Sa kanyang isipan umalingaw-ngaw ang sinabi ng mahiwagang tinig. "Hindi lahat ng nakaririnig ng aking tinig ay may dalisay na layunin." Kinagabihan hindi nagpakita ang makulay na ibon. Walang awit na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang katahimikan ay tila mas nakakatakot kaysa sa anumang huni. Ngunit bandang hating gabi, nagising si Amador sa isang kakaibang pakiramdam. May liwanag sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa gitna ng kanilang bukid, may isang bahaging kumikislap, hindi tulad ng dati na banayad lamang. Ang liwanag ay tila nagmumula sa lupa mismo. Lumabas siya at lumapit. Sa gitna ng palayan may maliit na bahagi ng lupa na tila may nakabaong bagay. Yumuko siya at hinukay iyon gamit ang kanyang mga kamay. Isang maliit na sisidlang yari sa pilak ang kanyang nakuha. Nang buksan niya ito, nakita niya ang ilang butil ng palay na tila ginto ang kulay. Hindi lamang ito kumikislap, may init itong taglay na para bang may sariling buhay. Biglang umihip ang malakas na hangin. At sa kanyang likuran, narinig niya ang isang pamilyar na awit. Lumingon siya. Sa tuktok ng balete naroon muli ang ibon, mas maliwanag kaysa dati, ang mga balahibo'y tila apoy sa dilim. Ang biyaya ay lumalalim, wika ng tinig, ngunit gayon din ang panganib. "Si Rufino ba ang tinutukoy mo?" tanong ni Amador. Ang ibon ay hindi sumagot agad. Sa halip, lumipad ito pababa at dumapo sa sanga na halos abot kamay na niya. "May mga taong naghahangad na angkinin ang hindi sa kanila," sagot ng tinig. "Ang kayamanang ibinibigay sa iyo ay bunga ng iyong puso, hindi ng kanilang pagnanasa." "Tungkol saan ang mga gintong butil na ito?" tanong niya habang nakatingin sa sisidlan. "Iyan ang binhi ng pagbabago," tugon ng ibon. "Kapag itinanim sa lupaing may kabutihan, magbubunga ito ng higit pa sa kasaganaan. Ngunit kung mapunta sa kamay ng sakim, isang saglit na katahimikan ang namayani.
Magiging sanhi ito ng pagkawasak. Napahigpit ang hawak ni Amador sa sisidlan. Sa unang pagkakataon, hindi lamang siya tagatanggap ng biyaya, siya ay naging tagapangalaga ng isang kapangyarihang maaaring magdala ng liwanag o dilim. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may dalawang matang kumislap sa dilim. Hindi nakita ni Amador. Ngunit naroon si Rufino, tahimik na nagmamasid. At sa kanyang mga mata, hindi pagkamangha ang nangingibabaw, kundi pagnanais, magdamag na hindi nakatulog si Amador. Ang maliit na sisidlang pilak ay nasa tabi ng kanyang higaan at sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, tila naririnig niya ang banayad pintig ng mga gintong butil sa loob nito, hindi bilang tunog, kundi bilang damdamin. Pagsikat ng araw, maingat niyang inilabas ang sisidlan at tinungo ang likod ng kanilang bukid sa bahaging hindi madaling makita mula sa daan. Doon, sa lilim ng ilang puno ng kawayan, naghukay siya ng maliit na parselang lupa. Lumapit si Aling Rosa, tanga ng isang tapayan ng tubig. "Anak, bakit tila may lihim kang binabalak?" Malumanay nitong tanong. Sandaling nag-isip si Amador. Hindi niya nais magsinungaling sa kanyang ina, ngunit batid niyang may mga bagay na hindi pa niya maaaring ipaliwanag. "May natagpuan po akong kakaibang binhi," sagot niya. "Nais ko pong subukan kung ito'y tutubo." Pinagmasdan siya ng ina, tila hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Sa huli, tumango ito. "Kung may mabuti kang layunin, susuportahan kita." Maingat na itinanim ni Amador ang 3 gintong butil. Tinabunan niya ang mga ito ng lupa at diniligan ng malinaw na tubig. Wala namang kakaibang nangyari sa sandaling iyon. Ngunit pagdating ng hapon, habang ang araw ay papalubog, napansin niyang ang lupang tinamnan ay tila bahagyang umuumbok. Lumapit siya. Sa kanyang pagkamangha, may maliliit na usbong na sumibol, ngunit hindi ito luntian gaya ng karaniwang halaman. Ang mga dahon nito ay may bahid ng ginintuang kinang at sa bawat paggalaw ng hangin, tila sumasalamin sa liwanag ng dapit hapon. Napaluhod si Amador. "Napakabilis," bulong niya. Kinagabihan muling narinig ang awit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagmula sa malayo. Tila nasa mismong ibabaw ng kanilang bubong ang himig. Lumabas siya. Ang ibon ay nakadapo sa gilid ng bubungan, ang mga pakpak ay marahang kumakaway sa hangin. "Ang binhi ay tumutugon sa iyong puso," wika ng tinig. "Anong magiging bunga nito?" tanong ni Amador. "Hindi lamang ani," tugon ng ibon, "kundi pagkakataon." "Pagkakataon para saan?" "Upang piliin kung sino ka kapag dumating ang tukso." Napayuko si Amador. "Hindi ko hiniling ang kayamanang ito. Ang nais ko lamang ay mabuhay ng payapa." "Ang kapalaran ay hindi laging humihingi ng pahintulot," sagot ng tinig. "Ngunit ikaw ang pipili kung paano ito hahawakan." Sa di kalayuan, sa madilim na bahagi ng bukid, may bahagyang paggalaw. Isang anino ang dumaan sa pagitan ng mga puno. Hindi na iyon lingid sa mata ni Amador. "May sumusunod sa akin," sabi niya. "May mga matang matagal nang naghahanap sa akin," tugon ng ibon. "At kapag hindi nila ako mahuli, susubukan nilang kunin ang sinumang pinagpala ko." Napahigpit ang kamao ni Amador. "Kung ganoon, ako ang haharap sa kanila." Ang ibon ay bahagyang nagbuka ng pakpak. "Hindi lakas ang kailangan mo, kundi karunungan." Pagkasabi nito, lumipad ito pataas at naglaho sa kalangitan. Kinabukasan, kumalat ang balita sa mga karatig bukid. Ang kakaibang halaman sa likod ng lupa ni Amador ay nakita ng isang batang naglalaro malapit sa bakuran. Hindi nagtagal, may mga usap-usapan na tungkol sa halamang ginto. Pagsapit ng tanghali, muling dumating si Rufino. Ngunit hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang 2 lalaki na kapwa may seryosong mukha at mabibigat na hakbang. "Magandang araw," bati ni Rufino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na magiliw ang tono. "Ano ang kailangan ninyo?"
Tuwirang tanong ni Amador. May balita kaming may kakaibang pananim sa iyong lupain, sagot nito. Nais lamang naming makita. Wala kayong karapatan na pumasok sa aking bukid. Mahinahong tugon ni Amador. Bagaman, tama niya ang kaba. Ngumiti si Rufino. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kung ganoon, maaari tayong mag-usap ng maayos. Handa akong magbayad ng malaki kapalit ng anumang lihim na meron ka. Wala akong ipinagbibili, mariing sagot ni Amador. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos, marahang lumapit si Rufino. Hindi mo ba naiisip, wika nito, na ang kayamanang hindi ibinabahagi ay nagiging sanhi ng inggit? At ang inggit, kapag hindi napigil, ay nagiging galit? Hindi umatras si Amador. Ang biyayang tinanggap ko ay hindi para sa kasakiman. Sa likod ng kanyang mga salita, dama niya ang mainit na hangin na tila umiikot sa paligid. Sa sandaling iyon, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa bukid. Ang mga dahon ng halamang ginto sa likod ay kumaluskos at ang ginintuang kinang nito'y tila mas luminaw. Napatingin ang mga kasamahan ni Rufino sa direksyong iyon. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang halamang hindi karaniwan. Sa kanilang mga mata, sumiklab ang pagnanasa. Alam ni Amador na hindi na ito simpleng pag-uusisi lamang. Ang lihim ay nabunyag na. At ang binhing ginto na kanyang itinanim ay hindi lamang tutubo sa lupa, kundi pati sa puso ng mga taong sakim. Hindi na nagkunwari pa si Rufino. Mula sa kinatatayuan niya, malinaw na nakikita ang halamang may ginintuang dahon sa likod ng bukid. Ang liwanag nito, kahit sa ilalim ng araw, ay hindi kumukupas. Sa halip, tila lalo pang tumitindi habang mas matagal itong pinagmamastan. Ano ang uri ng halamang iyan? Malamig na tanong ni Rufino. Karaniwang pananim lamang, sagot ni Amador, bagaman batid niyang wala nang saysay ang pagsisinungaling. Hindi kumibo ang dalawang lalaking kasama ni Rufino, ngunit malinaw ang kanilang balak. Dahan-dahan silang humakbang papasok sa bakuran. Huminto si Amador sa kanilang daraanan. Hindi kayo maaaring pumasok, mariin niyang sabi. Ngumiti si Rufino. Hindi kami nagnanakaw, tugon nito. Handa akong magbayad. Sabihin mo ang halaga. Hindi ito ipinagbibili. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amador na ang usapan ay hindi na tungkol sa palay o sa halaman. Ito'y tungkol sa kapangyarihan. Hindi mo ba naiisip, patuloy ni Rufino, na ang isang tulad mo ay hindi dapat magmay-ari ng bagay na ganyan? Ang mga bihirang kayamanan ay nararapat lamang sa mga marunong gumamit nito. Ang kabutihan ang batayan ng paggamit, sagot ni Amador. Isang maikling tawa ang kumawala sa labi ni Rufino. Ang mundo ay hindi pinamumunuan ng kabutihan. Bago pa makasagot si Amador, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa kanilang pagitan. Ang mga dahon ng halamang ginto ay kumaluskos ng sabay-sabay at ang liwanag nito ay kumalat sa buong bakuran. Napaatras ang dalawang lalaki. Sa itaas, mula sa di malayong punong kahoy, narinig ang pamilyar na awit. Ang himig ay hindi banayad, gaya ng dati. May bigat ito, may babala. Napatingala si Amador. Naroon ang makulay na ibon, nakadapo sa mataas na sanga. Ang mga balahibo nito ay kumikislap na tila apoy sa ilalim ng araw. Nanlaki ang mga mata ni Rufino. Kaya pala, bulong niya, hindi ako nagkamali. Ang awit ay lalong lumakas. Ang hangin ay tila umikot sa paligid ng bakuran at ang lupa sa paanan ng halamang ginto ay bahagyang umuga. Umalis kayo, wika ni Amador. Hindi na mahinahon kundi matatag. Ngunit hindi gumalaw si Rufino. Hindi ako aalis ng walang sagot, mariin niyang sabi. Ang ibong iyan ay matagal nang hinahanap ng marami. Ang sino mang makakakuha sa kanya ay magkakaroon ng kapangyarihang lampas sa karaniwan. Hindi siya pag-aari ni Numan, tugon ni Amador. Sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang nagmula sa halaman.
Ang tatlong gintong usbong ay sabay-sabay na naglabas ng sinag na tila pumigil sa paglapit ng mga lalaki. Napapikit ang dalawa sa liwanag. Si Rufino ay bahagyang napaatras, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa ibon. Ang awit ay naging mas malinaw. At sa loob ng isipan ni Amador, narinig niya ang tinig. Ang unang pagsubok ay hindi lakas, kundi paninindigan. Huminga ng malalim si Amador. "Hindi ko ibibigay ang anumang hindi para sa inyo," sabi niya. Saglit na tila nagdadalawang isip si Rufino, ngunit ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay hindi naglaho. "Hindi pa ito tapos," wika niya sa huli. Ang hindi nakukuha sa pakiusap ay nakukuha sa ibang paraan. Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad palayo kasama ang dalawang tauhan. Unti-unting humina ang hangin. Naging payapa muli ang paligid. Ang ibon ay marahang lumipad pababa at dumapo sa sanga na malapit kay Amador. "Pinili mong ipagtanggol ang hindi mo pag-aari," wika ng tinig. "Kung ito'y biyaya, hindi ko ito dapat gamitin para sa takot," sagot ni Amador. Ngunit darating ang sandaling hindi sila magpapaalam, pabala ng ibon. Ang mga sakim ay hindi sumusuko. Napatingin si Amador sa daang tinahak ni Rufino. Sa kanyang dibdib, may halong takot at tapang. "Ano ang dapat kong gawin?" "Palakasin ang iyong puso," tugon ng ibon. Sapagkat ang susunod na hakbang nila ay hindi na magiging tahimik. Pagkalipas ng ilang sandali, naglaho muli ang makulay na ibon sa kalangitan. Naiwan si Amador sa gitna ng kanyang bukid, nakatayo sa pagitan ng ani at panganib. Alam niyang ang unang pagsubok ay nalampasan niya. Ngunit ang laban ay hindi pa nagsisimula ng ganap. Sa malayo, sa loob ng kagubatan, muling nagtagpo sina Rufino at ang kanyang mga tauhan. At sa kanilang pag-uusap, nabuo ang isang balak na hindi nadadaan sa pakiusap, kundi sa puwersa. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang lahat. Walang nagpakitang muli sa bakuran at walang aninong gumalaw sa gilid ng kagubatan. Subalit sa puso ni Amador, batid niyang ang katahimikang iyon ay hindi tanda ng pag-urong kundi paghahanda. Ang halamang ginto ay patuloy na lumalaki. Ang mga dahon nito'y lalo pang kumikislap at sa gitna ng tatlong usbong ay may nabubuong munting supot na tila magbubunga. Sa bawat paglapit ni Amador, nararamdaman niya ang banayad na init mula rito. Hindi nakasusunog kundi nagbibigay lakas. Isang gabi, makulimlim ang langit at walang buwan na nagbigay liwanag. Maagang natulog si Aling Rosa, ngunit si Amador ay nanatiling gising. May kakaiba siyang pakiramdam, tila may paparating. At hindi siya nagkamali. Bandang hating gabi, may narinig siyang maingat na yabag sa tuyong damuhan. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Tatlong anino ang gumagalaw patungo sa likod ng kanilang bukid. Tahimik siyang lumabas sa pintuan at nagtago sa likod ng isang puno. Mula roon, malinaw niyang nakita sina Rufino at ang dalawang tauhan nito. May dala silang mga sako at isang matalim na pala. Dito, ulong ni Rufino, itinuturo ang halamang ginto na kahit sa dilim ay may mahinang kinang. Lumapit ang dalawang lalaki at nagsimulang maghukay sa paligid ng halaman. Naramdaman ni Amador ang paninikip ng dibdib. Ang mga ugat ng halamang iyon ay hindi lamang nakabaon sa lupa, parang nakaugnay din sa kanyang sariling kapalaran. Sa sandaling tumama ang pala sa lupa malapit sa puno ng halaman, isang malakas na hangin ang biglang umihip. Nanginig ang mga dahon. Ang liwanag mula sa halaman ay biglang lumakas. "Ano ito?" Bulalas ng isa sa mga tauhan. Hindi pa man sila makakilos, narinig ang isang awit na mas malinaw at mas makapangyarihan kaysa dati. Mula sa kadiliman ng langit, bumaba ang makulay na ibon. Ang mga balahibo nito ay tila nagliliyab sa dilim at ang bawat pagaspas ng pakpak ay may dalang liwanag. Napaatras ang dalawang lalaki. Ngunit si Rufino ay nanatiling nakatayo, bagaman bakas ang pagkabigla sa kanyang mukha. "Ikaw ang susi," wika niya, nakatingin sa ibon. "Hindi ang halaman."
muling umawit ang ibon. Sa bawat himig, tila bumibigat ang hangin. Ang lupa sa paligid ng halamang ginto ay naglabas ng manipis na sinag na tila bumuo ng bilog sa paligid nito. "Umalis kayo," sigaw ni Amador habang lumalapit mula sa kanyang pinagtataguan. Nagulat si Rufino nang makita siyang nakatayo roon. "Hindi mo kami kayang pigilan," mariin nitong sabi. "Hindi ako," tugon ni Amador. "Ngunit hindi rin ninyo mauunawaan ang kapangyarihang sinusubukan ninyong angkinin." Isang tauhan ang muling nagtangkang hukayin ng lupa, ngunit sa sandaling tumama ang pala, tila may puwersang nagtulak dito palayo. Napasubsob ito sa damuhan. Ang awit ay lalong lumakas. Sa loob ng isipan ni Amador, narinig niya ang tinig. "Hindi ko sila maaaring saktan, ngunit maaari kong ipakita ang kanilang hangganan." Biglang kumislap ang halaman. Ang liwanag nito'y sumiklab pa itaas na parang isang haliging ginto na tumagos sa ulap. Napapikit si Rufino. Sa kanyang paningin, tila nagbago ang paligid. Ang bukid ay nagmistulang malawak na desyerto at ang halamang ginto ay naging isang naglalagablab na apoy na hindi niya malapitan. Napaurong siya. "Ano ito?" bulong niya. Hindi ito ilusyon ng paningin lamang, kundi ng budhi. Ang bawat hakbang niya palapit sa halaman ay tila nagpapakita ng sarili niyang pagnanasa, mas malinaw at mas mabigat. "Hindi ito para sa iyo," mahinahong sabi ni Amador. Unti-unting nawala ang liwanag. Bumalik sa normal ang paligid. Ang dalawang tauhan ni Rufino ay nakaluhod, nanginginig. "Hindi natin ito kayang kunin," sabi ng isa. Ngunit si Rufino ay hindi agad sumuko. Nakatingin siya kay Amador, hindi sa halaman. "Hindi pa ito tapos," malamig niyang wika. "Kung hindi ko makuha ang biyaya, sisiguraduhin kong hindi mo rin ito mapapakinabangan." Pagkasabi nito, tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Ang dalawang tauhan ay sumunod, halatang takot. Nang tuluyang mawala ang kanilang mga anino sa dilim, humina ang hangin. Marahang bumaba ang ibon at dumapo sa sanga. "Hindi sila titigil," sabi ng tinig. "Alam ko," sagot ni Amador. Pagod ngunit matatag ang tinig. Ngunit hindi ko rin hahayaang manaig ang kasakiman. Ang susunod nilang hakbang ay hindi sa halaman, babala ng ibon. Napatingin si Amador sa bahay kung saan natutulog ang kanyang ina. Nanikip ang kanyang dibdib. "Sa akin?" tanong niya. "Sa kung ano ang pinakamahalaga sa iyo." Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amador ang tunay na panganib. Hindi lamang ang halamang ginto ang kanilang pakay, kundi ang kanyang kahinaan. At sa unang pagkakataon, mula nang marinig niya ang tinig ng mahiwagang ibon, naramdaman niyang ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagprotekta sa biyaya, kundi sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Mula nang tangkain ni Rufino na kunin ang halamang ginto sa ilalim ng kadiliman, hindi na muling naging payapa ang isipan ni Amador. Hindi na siya natutulog ng mahimbing. Ang bawat tunog sa gabi ay tila babala at ang bawat umaga ay may dalang pag-aalinlangan. Ang babala ng mahiwagang ibon ay malinaw sa kanyang puso. Ang susunod nilang hakbang ay hindi sa halaman. At alam niyang iisa lamang ang kahinaang maaaring gamitin laban sa kanya. Si Aling Rosa. Isang umaga, habang si Amador ay nasa bukid, napansin niyang hindi lumabas ang kanyang ina upang magdala ng pagkain, isang bagay na hindi nito kailanman nakakalimutan. Agad siyang kinabahan. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at mabilis na tumakbo pauwi. Pagdating niya sa bahay, bukas ang pintuan. Walang tao sa loob. Nasa sahig ang isang nabasag na tapayan. Sa tabi nito ay isang piraso ng tela na hindi niya kilala, maitim at makapal, tila bahagi ng kasuotan ng isang estranghero. Nanlamig ang kanyang mga kamay. "Ina," sigaw niya. Ngunit ang sagot ay katahimikan. Lumabas siya at nagmasid sa paligid. Sa gilid ng bakuran may bakas ng mga paa na papunta sa direksyon ng kagubatan.
Hindi na siya nag-atubili. Tinungo niya ang landas. Hawak ang matibay na patpat na karaniwan niyang gamit sa pag-aalaga ng kambing. Sa bawat hakbang niya papasok sa kagubatan, bumibigat ang kanyang dibdib. Habang papalalim siya, narinig niya ang pamilyar na awit. Ngunit ngayon, ang himig ay hindi banayad. Ito'y tila nagmamadali. Nasaan siya? Bulong ni Amador habang patuloy sa pagtakbo. Sa itaas ng mga puno, lumipad ang makulay na ibon, tila gumagabay sa kanya. Sa isang bahaging malapit sa ilog sa loob ng kagubatan, tumigil siya. Naroon si Rufino. At sa tabi nito, nakatali sa isang puno si Aling Rosa. Amador! Sigaw ng kanyang ina nang siya'y makita. Humigpit ang hawak niya sa patpat. Bitawan mo siya, mariin niyang sabi. Ngumiti si Rufino, tila naghihintay sa sandaling ito. Alam kong darating ka, sagot nito. Mas mahalaga sa iyo ang iyong ina kaysa sa anumang kayamanan. Wala siyang kinalaman dito. May kinalaman siya sa lahat, malamig na tugon ni Rufino. Ang biyaya mo ay naging balita at ang balitang iyon ay nagdala sa akin sa iyo. Lumapit si Amador ngunit hinila ng isa sa mga tauhan ni Rufino ang lubid na nakatali kay Aling Rosa. Isang hakbang pa at maaaring may mangyari, babala nito. Sa sandaling iyon, bumaba ang makulay na ibon at dumapo sa isang sanga sa itaas nila. Ang awit nito ay nagsimulang umalingaw-ngaw, hindi bilang pananakot kundi bilang panawagan. Napatingala si Rufino. Sa wakas, bulong niya, kung ibibigay mo sa akin ang ibon, palalayain ko ang iyong ina. Hindi sumagot si Amador. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pag-aari ng sinuman ang mahiwagang nilalang. Hindi niya ito maaaring ibigay kahit pa ang kapalit ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Hindi siya bagay na maibibigay, sagot niya. Kaya mo bang isugal ang buhay ng iyong ina? Sigaw ni Rufino. Napapikit si Amador. Sa loob ng kanyang isipan, narinig niya ang tinig ng ibon. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa takot, kundi sa tiwala. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanyang ina. Hindi takot ang nakita niya sa mga mata nito, kundi pananampalataya. Anak, mahinang sabi ni Aling Rosa, huwag mong ipagpalit ang tama para lamang sa akin. Ang mga salitang iyon ang nagpatatag sa kanya. Hindi ako makikipagpalit, wika ni Amador, matatag ang tinig. Ngunit hindi mo rin siya maaaring saktan. Muling umawit ang ibon. Sa bawat himig, tila nagiging mas malinaw ang paligid. Ang hangin ay umikot sa kanilang paligid at ang mga dahon ng mga puno ay sabay-sabay na kumaluskos. Biglang dumilim ang langit, bagaman maliwanag pa ang araw. Ang ilog sa kanilang tabi ay tila kumislap. Napatingin ang mga tauhan ni Rufino sa paligid, halatang naguguluhan. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Rufino kay Amador. Wala, sagot niya. Ngunit hindi lahat ng kapangyarihan ay hawak ng tao. Sa isang iglap, isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa mga tauhan ni Rufino. Natumba ang isa at napabitaw sa lubid. Hindi nagaksaya ng sandali si Amador. Mabilis siyang tumakbo at hinablot ang kanyang ina palayo sa puno. Tinulungan niya itong makatayo. Umalis tayo, bulong niya. Ngunit si Rufino ay hindi pa rin sumusuko. Humugot ito ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang baywang at sumugod. Bago pa man siya makalapit, isang maliwanag na sinag ang bumagsak mula sa itaas. Tila isang liwanag na tumama sa lupa sa pagitan nila. Napaatras si Rufino, napapikit sa tindi ng sinag. Wala ang liwanag, ang makulay na ibon ay nakalutang sa hangin sa pagitan nila, ang mga pakpak ay nakabuka. Sa sandaling iyon, tila nakita ni Rufino ang isang bagay na hindi niya kayang suungin. Hindi galit, hindi dahas, kundi isang kapangyarihang hindi niya mauunawaan. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi pa ito tapos, mahina niyang sabi bago tuluyang tumalikod at tumakbo palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Humupa ang hangin.
bumalik ang liwanag ng araw. Niyakap ni Amador ang kanyang ina ng mahigpit. "Hindi kita pababayaan," bulong niya. Sa itaas nila marahang umawit ang ibon. Mas banayad na ngayon. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Amador, alam niyang ang nangyari ay simula pa lamang. Dahil ang isang taong minsang nabigo sa pagkuha ng kapangyarihan ay hindi basta-basta titigil. At ang laban sa pagitan ng kasakiman at kabutihan ay lalo pang titindi. Matapos ang pagtatangka ni Rufino na gamitin si Aling Rosa laban sa kanya, napagtanto ni Amador na hindi na sapat ang manatili lamang sa kanilang bukid at maghintay ng susunod na hakbang ng kaaway. Ang panganib ay hindi na lamang nakapaligid, ito'y papalapit. Ilang araw na nanatili sa bahay si Aling Rosa upang makabawi sa takot at pagod. Hindi ito nasugatan, ngunit dama ni Amador ang panghihina ng kanyang ina. Ang karanasan ay tila nag-iwan ng aninong hindi basta mawawala. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang mga bituin ay maliwanag sa kalangitan, muling nagpakita ang makulay na ibon. Ngunit ngayon, hindi ito dumapo sa bubong o sa balete. Ito'y lumapag sa lupa, ilang hakbang mula kay Amador. Ang mga balahibo nito'y hindi kasing liwanag ng dati. May bahagyang pagkapusyaw sa gintong kinang. "Humihina ka ba?" tanong ni Amador, may pag-aalala sa tinig. "Hindi ako humihina," sagot ng mahiwagang tinig. Ngunit ang balanse ay nababago. "Anong balanse?" "May mga puwersang gumagalaw upang hanapin ako. Ang kasakiman ay hindi lamang nasa puso ng iisang tao." Napayuko si Amador. Si Rufino ay hindi nag-iisa. "Hindi," tugon ng ibon. "May mga nakatataas sa kanya, mga taong mas sanay sa pagkuha ng kapangyarihan." Nanlamig ang kanyang batok. "Ano ang dapat kong gawin?" Sandaling natahimik ang paligid bago muling nagsalita ang ibon. "May isang lihim sa kailaliman ng bundok. Isang lugar kung saan unang umaling-awngaw ang aking awit sa lupaing ito. Doon matatagpuan ang pinagmumulan ng binhing itinanim mo." Napatingin si Amador sa direksyon ng kabundukan. Ang bahaging matagal nang iniiwasan ng mga taga roon dahil sa mga lumang kwento ng hiwaga at panganib. "Bakit ko kailangang pumunta roon?" "Sapagkat ang biyayang tinanggap mo ay hindi lamang para sa iyo," sagot ng ibon. "Kung nais mong maprotektahan ang iyong ina at ang lupain, kailangan mong maunawaan ang pinagmulan ng kapangyarihang ito." Tahimik na nag-isip si Amador. Mapanganib ba? Ang panganib ay hindi lamang nasa dilim ng bundok, tugon ng tinig. Nasa puso rin ng taong hindi handa magsakripisyo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amador ang ibig sabihin. Kung mananatili siya sa kanilang bukid, patuloy na babalik si Rufino, marahil kasama ang mas makapangyarihang mga tao. Ngunit kung haharapin niya ang lihim sa bundok, maaaring makahanap siya ng paraan upang tuluyang tapusin ang banta. "Kung aalis ako," wika niya, "maiiwan ang aking ina." "Hindi siya nag-iisa," sagot ng ibon. "Habang ang iyong layunin ay dalisay, ang aking awit ay mananatili sa kanyang paligid." Kinabukasan, ipinaliwanag ni Amador sa kanyang ina ang kanyang pasya, hindi ang buong lihim, kundi ang pangangailangang hanapin ang sagot sa kabundukan. "Anak," wika ni Aling Rosa, "hindi ko kayang pigilan ka kung iyon ang nararapat. Ngunit mag-iingat ka. Hindi lahat ng hinahanap ay nais matagpuan." Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. "Babalik ako," pangako niya. Bago sumikat ang araw kinabukasan, nagsimula si Amador sa paglalakbay. May dala lamang siyang kaunting pagkain, isang sisidlan ng tubig, at ang maliit na kahong kinalalagyan ng gintong balahibo. Habang papalapit siya sa paanan ng bundok, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin. Mas makapal ang mga puno roon at ang liwanag ng araw ay tila nahahati sa pagitan ng mga sanga. Sa unang bahagi ng pag-akyat, tahimik ang lahat. Ngunit pagdating niya sa isang makitid na landas na napapalibutan ng matataas na bato, narinig niya ang mahinang awit. Hindi ito nagmumula sa itaas,
kundi sa kailaliman. Huminto siya. Sa harap niya ay isang madilim na yungib, bahagyang natatakpan ng mga gumagapang na halaman. Mula roon, nagmumula ang himig, mahina, ngunit malinaw. Huminga ng malalim si Amador. Batid niyang ang pagpasok sa yungib ay hindi na lamang hakbang patungo sa lihim ng ibon. Ito'y hakbang patungo sa pagbabagong hindi na niya maaaring talikuran. Sa malayo, sa paanan ng bundok, may isang figurang nakatayo at nagmamasid sa kanyang pag-akyat. Si Rufino. At sa tabi nito, isang lalaking nakasuot ng mahabang balabal, ang muka'y natatakpan ng anino. Hayaan mo siyang mauna, malamig na wika ng lalaking may balabal. Kung may kapangyarihang naghihintay sa loob, siya ang magbubukas nito para sa atin. Hindi alam ni Amador na ang kanyang paglalakbay ay hindi niya tinatahak ng nag-iisa. At sa loob ng madilim na yungib, mas luminaw ang awit, tila naghihintay. Sa bungad ng madilim na yungib, tumigil si Amador at minasdan ang loob nito. Ang hangin mula sa kailaliman ay malamig at may dalang amoy ng lumang bato at basang lupa. Ang awit na kanyang naririnig ay hindi naggaya ng dati. Ito'y mas malalim, mas sinauna, tila nagmumula sa mismong puso ng bundok. Hinawakan niya ang maliit na kahong naglalaman ng gintong balahibo. Sa sandaling iyon, bahagyang uminit ang kahon na para bang tumutugon sa himig sa loob. Huminga siya ng malalim at pumasok. Sa unang mga hakbang, halos wala siyang makita. Ngunit habang lumalalim siya, napansin niyang ang mga dingding ng yungib ay may bahagyang kinang, tila may mga mumunting kristal na sumasalamin sa liwanag na hindi niya maipaliwanag. Ang awit ay mas malinaw na ngayon. Lumapit ka, tila bulong ng himig. Habang nagpapatuloy siya, napansin niya ang kakaibang ukit sa mga bato, mga hugis ng pakpak, mga linya na tila kumakatawan sa hangin at liwanag. Hindi ito gawa ng karaniwang tao. Sa dulo ng makitid na landas, bumukas ang yungib sa isang malawak na silid sa ilalim ng bundok. Sa gitna nito ay isang malinaw na lawa, tahimik at tila walang hanggan ang lalim. Sa ibabaw ng tubig ay may bahagyang liwanag na nagmumula sa kisame ng yungib kung saan ay siwang na pinapasukan ng sinag ng araw. At sa gitna ng lawa, may isang batong nakausli. Sa ibabaw ng batong iyon ay isang sisidlang kahawig ng kanyang natagpuan sa bukid. Ngunit mas malaki at mas maliwanag. Lumapit si Amador. Sa bawat hakbang niya, tila sumasabay ang pintig ng kanyang dibdib sa ritmo ng awit. Dito nagsimula ang lahat, wika ng isang tinig. Napalingon siya. Mula sa kabilang bahagi ng silid, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumabas mula sa anino. Mahaba ang buhok at balbas nito, at ang mga matay tila may lalim na hindi masukat. Sino po kayo? Maingat na tanong ni Amador. Ako ang bantay, sagot ng matanda. Tagapag-ingat ng pinagmulan ng awit. Napatingin si Amador sa sisidlan sa gitna ng lawa. Ang ibon, hindi pag-aari ng sinuman, tugon ng matanda. Ngunit may mga pinipili itong pakinggan. Bakit ako? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, hindi dahil ikaw ang pinakamayaman, kundi dahil sa gitna ng kahirapan, hindi ka nawalan ng kabutihan. Natahimik si Amador. May mga sumusunod sa akin, wika niya. Nais nilang angkinin ang kapangyarihan. Alam ko, sagot ng matanda. At alam ko rin na hindi sila titigil. Lumapit ang matanda sa gilid ng lawa. Ang sisidlang iyon ang pinagmulan ng mga binhing ginto, ngunit hindi ito basta maaaring kunin. Ano ang kailangan kong gawin? Hindi lakas ang susubok sa iyo, sagot ng matanda, kundi katapatan. Sa sandaling iyon, ang tubig sa lawa ay bahagyang gumalaw. Sa ibabaw nito, unti-unting nabuo ang mga larawan, parang refleksyon ng mga pangyayari. Nakita ni Amador ang kanyang ina, nag-iisa sa bahay. Nakita niya si Rufino, kausap ang lalaking may balabal. At pagkatapos, nakita niya ang kanyang sarili, nakatayo sa harap
ng maraming tao, hawak ang halamang ginto habang ang iba ay nakaluhod sa kanyang paanan. Ang huling larawan ay hindi niya inaasahan. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Ang kapangyarihan ay may kakayahang magbago ng tao, sabi ng matanda. Kahit ang may dalisay na puso, biglang nagbago ang larawan. Sa bagong tanawin, ang bukid ay naging tigang. Ang mga tao ay nag-aaway. Ang halaman ay nalanta at ang liwanag ay nagdilim. Kapag ang biyaya ay ginamit para sa sarili lamang, wika ng matanda, ito'y nawawala. Napayuko si Amador. Ano ang dapat kong piliin? Hindi kita bibigyan ng sagot, sagot ng bantay. Ang sisidlan ay tutugon sa iyong pasya. Sa gitna ng lawa, ang malaking sisidlan ay nagsimulang kumislap. Ngunit sa likod ng yunggib may narinig siyang yabag. Hindi siya nagkamali. Mula sa dilim, lumitaw si Rufino kasama ang lalaking may balabal. Salamat sa paghanap nito para sa amin, malamig na wika ng lalaking may balabal. Napalingon si Amador sa bantay. Ngunit ang matanda ay tila naging bahagi na lamang ng anino. Hindi ninyo ito maaaring kunin, sabi ni Amador, tumatayo ng tuwid. Ngumiti ang lalaking may balabal at dahan-dahang inalis ang takip ng kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng layunin. Ang kapangyarihan, sabi nito, ay hindi ibinibigay sa mga mahihina. Ito'y kinukuha. Sa sandaling iyon, mas luminaw ang awit sa loob ng yungib. At ang tubig sa lawa ay nagsimulang umikot. Alam ni Amador na ang sandaling ito ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Hindi lamang bilang tagapangalaga ng biyaya, kundi bilang taong haharap sa tukso ng kapangyarihan. Umalingaw-ngaw sa loob ng yungib ang malalim na awit habang ang tubig sa lawa ay patuloy na umiikot. Ang sisidlang nasa gitna ng batong nakausli ay kumikislap na tila tumutugon sa tensyon sa pagitan ng tatlong lalaki. Si Amador ay nakatayo sa gilid ng lawa, ang mga mata ay nakatuon kina Rufino. At sa lalaking may balabal, sa kanyang likuran ay ang lihim ng bundok. Sa kanyang harapan ay ang kasakimang handang umangkin nito. Hindi ninyo nauunawaan ang sinusubukan ninyong kunin, mariing sabi ni Amador. Bahagyang ngumiti ang lalaking may balabal. Hindi namin kailangang umunawa, tugon nito. Ang mahalaga ay makontrol. Lumapit si Rufino sa gilid ng tubig, pinagmamasdan ang sisidlan sa gitna. Gaano karaming kayamanan ang maaaring ibunga niyan, bulong niya. Hindi kayamanan ang tunay na laman niyan, sagot ni Amador. Kundi pananagutan. Tumaas ang kilay ng lalaking may balabal. Ang pananagutan ay para sa mga mahihina ang loob, ang kapangyarihan ay para sa mga may lakas ng loob na kunin ito. Sa sandaling iyon, lumakas ang pag-ikot ng tubig. Ang lawa ay tila naging salamin muli at sa ibabaw nito ay nabuo ang larawan ng bukid ni Amador, luntian at masagana. Sumunod ang larawan ng kanyang ina, nakangiti habang nagluluto sa kanilang munting tahanan. Ngunit biglang nagbago ang tanawin. Ang bukid ay naging tigang. Ang mga tao ay nag-aaway para sa natitirang ani. Ang halaman ay naging abo. Napatingin si Rufino sa mga larawan, bahagyang nag-alinlangan. Mga ilusyon lamang, malamig na sabi ng lalaking may balabal. Hindi, sagot ni Amador. Mga babala. Lumapit ang lalaking may balabal sa gilid ng lawa at itinaas ang kanyang kamay. Kung hindi mo kukunin ang sisidlan, sabi nito kay Amador, ako ang gagawa. Sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang awit, mas malakas, mas maliwanag. Mula sa itaas ng yungib, bumaba ang makulay na ibon at lumutang sa ibabaw ng lawa. Ang mga balahibo nito ay kumikislap sa bughaw, pula at ginto. Ang bawat pagaspas ng pakpak ay may dalang liwanag na tumatama sa tubig. Napaatras si Rufino. Ngunit ang lalaking may balabal ay hindi umatras. Sa wakas, bulong niya, ang pinagmulan. Humakbang siya papunta sa bato sa gitna ng lawa. Biglang bumukas ang tubig na tila may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanya.
Nanginginig ang ibabaw ng lawa habang mas lumalakas ang awit. Sa loob ng isipan ni Amador, narinig niya ang malinaw na tinig. Piliin mo. Anong pipiliin ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang landas ng pag-angkin o ang landas ng pag-iingat? Sa kanyang harapan ay ang sisidlan, ang pinagmumulan ng mga binhing ginto. Kung kukunin niya ito, maaaring lumakas ang kanyang kapangyarihan. Maaaring maprotektahan niya ang kanyang ina at ang kanilang lupain ng walang takot. Ngunit naalala niya ang mga larawan sa tubig. Ang kapangyarihang inangkin para sa sarili ay nagdudulot ng pagkawasak. Huminga siya ng malalim. Hindi siya lumapit sa bato. Sa halip, lumuhod siya sa gilid ng lawa. Kung ang biyayang ito ay hindi para angkinin, wika niya, hindi ko ito kukunin. Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ikot ng tubig. Ang sisidlan sa gitna ay nagliwanag ng higit kaysa dati at ang liwanag ay kumalat sa buong yungib. Napaatras ang lalaking may balabal na papikit sa tindi ng sinag. Hindi! Sigaw nito. Ngunit huli na. Ang liwanag ay hindi sumunog, hindi nanakit. Ngunit tinaboy nito ang anumang pusong may layuning umangkin. Napatumba si Rufino sa gilid ng bato habang ang lalaking may balabal ay napaurong hanggang sa matamaan ang pader ng yungib. Unti-unting humina ang liwanag. Ang sisidlan ay nagmistulang bato na lamang. Wala nang kinang, wala nang anyong, kahanga-hanga. Tahimik ang buong silid. Ang makulay na ibon ay lumapag sa tabi ni Amador. Pinili mong hindi angkinin, wika ng tinig. Ang biyaya ay hindi dapat ikulong sa kamay ng iisa, sagot niya. Sa likuran nila bumangon si Rufino. Nanginginig. Ang lalaking may balabal ay nakatingin sa sisidlan, ngunit wala na itong liwanag na maaaring pagnasaan. Naubos mo ang kapangyarihan, malamig nitong sabi kay Amador. Hindi, sagot niya. Ibinalik ko lamang ito sa kung saan ito nararapat. Sa sandaling iyon, ang tubig sa lawa ay naging payapa. Ang mga ukit sa dingding ay kumislap saglit bago tuluyang nagdilim. Ang bantay ng yunggib ay muling nagpakita mula sa anino. Natapos na ang pagsubok, wika nito. Tumingin si Amador sa sisidlan. Ano ang mangyayari ngayon? Ang biyaya ay mananatili, sagot ng matanda. Ngunit hindi na ito magiging kasangkapan ng kasakiman. Ang mga binhing itinanim mo ay sapat upang magbigay ng kasaganaan, ngunit hindi upang maghari. Napayuko si Rufino, tila nawalan ng lakas. Ang lalaking may balabal ay hindi na nagsalita. Sa halip, tahimik itong tumalikod at lumakad palabas ng yungib. Wala na siyang makukuha roon. Lumapit si Amador sa gilid ng lawa sa huling pagkakataon. Ang makulay na ibon ay tumingin sa kanya. Ang iyong swerte ay hindi nagmula sa ginto, wika ng tinig, kundi sa iyong pasya. Dahan-dahang lumipad ang ibon paitaas at sa isang iglap, naglaho ito sa siwang ng liwanag sa kisame ng yungib. Nanatiling tahimik si Amador. Hindi siya umuwi na may dalang bagong kapangyarihan. Hindi siya bumaba ng bundok na may hawak na kayamanang maaaring ipagyabang. Ngunit bumaba siya na may mas malinaw na puso. At sa kanyang pagbabalik sa kanilang bukid, natagpuan niyang ang halamang ginto ay namunga na, hindi ng kumikinang na metal, kundi ng masaganang butil na sapat para sa marami. Ang biyaya ay nanatili, ngunit hindi bilang kapangyarihang inaangkin, kundi bilang kabutihang ibinabahagi.